Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Welcome po sa atin pong Time in the Word. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya sa bawat isa sa atin, na tayo ay patuloy na buhay, patuloy na kumikilos, may lakas. Lalo't higit, alam natin na ang ating Panginoong Jesus ang siyang may tangan sa atin. We are preserved by the power of God. We are kept by the power of God. That's why tayo ng mga mananampalataya ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesu Kristo. And a wonderful verse, Ephesians, ang sabi ng salita ng Diyos, Ephesians chapter 1, God had blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus, in heavenly places in Christ Jesus. So, walang Kristiyanong tinipid ng Panginoon ng spiritual na pagpapala. And sa ang hamon sa atin ay patuloy pang lumalim, lumago sa mga bagay na ito na pinagpala sa atin ng Panginoon. Tayo ay nampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Isang malaking kagalakan na tayo po ay muling makapagsama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. Pero bago ho yun, ilan ho muna mga updates and reminders para ho sa ating mga kapatiran, particularly dito sa JCBC or Jesus Christ Baptist Church. Salamat sa Panginoon at patuloy po siyang kumikilos, patuloy siyang nagtuturo, patuloy siyang nagpapaalala sa mga mananampalataya, maging sa inyong manggagawa ho dito. Salamat sa pagkilos niya kung paano tumutugon siya sa mga panalangin. I'm very glad na meron tayong mga kapatiran na unti-unti dating matagal nating ginakasama sa church, pero mga nakaraan ay nakakasama natin sa gawain and faithfully continuing sa mga pag-attend sa church. So, purihin ang Panginoon. And then also, salamat sa Diyos sapagkat siya rin ang kumikilos upang magdako ng mga tao dito sa church. Mga mananampalataya, mga kapatiran na nahando ng pagnanasa sa mas malalim at mas maayos pag-aaral ng salita ng Diyos. So, we praise God. All glory belongs to God. And we must do better. We must improve sa biyaya ng Panginoon. At nawa patuloy na maging pagpapala ho ang mga bawat gawain po natin. At as you have seen sa mga kapatiran natin nandito sa church last Sunday, ay nakita na ho ang ating bagong pundar na computer para ho yaan sa pagpapainam ng ating hong live stream ministry. So, isa-set up pa ho yaan. Bibili pa ho tayo ng mga cameras at kinausap po yung mga tao na mas maalam sa akin sa ganung bagay at we came to the conclusion na ang kamerang mas magandang gamitin ay cellphone pa rin. Bakit? Sapagkat pumalyaman ang computer, pwedeng mag-live stream ang cellphone in its own. At yun yung ginagawa natin since day 1 na tayo nag-live stream ng atin kong gawain through a cellphone. Pero layunin lang natin mapa-improve pa. That's why we are bringing in ang mga additional gadgets and instruments. So, purihin ang Panginoon sa mga wisdom na ganoon. So, ang church ho ay patuloy na magpupundar at yun ay painam maging sa ating mga audio, sa ating mga bagay-bagay sa church as isang talagang pangunahing layunin po natin ay makarating ng maayos ang pag-aaral, ang mga turo ng salita ng Panginoon sa ating mga kapatiran. And isang wise investment ito sapagkat itong online ministry ay liban na lang kung magbago ang Facebook, pero it's there to stay. Kapag live stream natin ito, pwedeng balikan even the very first na mga na ating live stream sapagkat yung pa ng mga una nating ni live stream ay nasa personal account ni Brother Paul. That's marami nang nakatabon doon, pero susubukan natin yan i-upload din siguro or paano natin ilalagay doon sa atin hong
sa atin hong Facebook page. Pero yung mga mananampalataya, even maybe 10 or 5, 10 years from now, pwede nilang balikan yung mga yon. So it's a very good investment para sa mga susunod na henerasyon na rin. So pag-pray natin, and may we be found God's faithful stewards sa mga pinagkatiwala niya. So sana ho ay makita nyo rin na maingat, hindi tayo basta-basta bili lang ng bili, pero we take into consideration yung quality and also yung cost, sapagkat hindi naman unlimited yung ating budget, but we are trying our best. So that's a challenge din maging sa ating mga kapatiran. Let's keep on supporting our ministry. It's our responsibility, responsibilidad natin ito bilang mga mananampalataya na nilagay ng Diyos sa kapal na iglesyang ito, at bilang isang katawan ay tayo ay magtulungan at gawin po natin yung ating magagawa in anumang ministeryo, anumang gifting ng Panginoon sa atin, ay gamitin natin ito para sa kanyang kaluwalhatian at sa kakasulong ng kaharian ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ilang mga updates po. Pag-pray natin patuloy si Brother Dave Paule. Ayon po sa kanyang update sa akin, ay medyo yung botox na pinag-pray natin, na pinagkaloob ng Panginoon, ay yung epekto ay hindi kasing ganda ng mga nakaraan. So, very minimal sa kay birthday. Minimal yung epekto, minimal yung comfort, minimal yung tulong doon sa involuntary muscle contraction. So, sa madaling salita, nahihirapan ng ating kapatid. That's why for the past few Sundays, hindi natin siya nakakasama dito po sa ating gawain. So, let's pray for birthday, Paule. And then also, pag-pray natin patuloy ang atin hong mga kamanggagawa. Si Brother Cunard Aviva ay nagpadala ng mission report letter, and that's a great way para ang mga tayo ay ma-encourage, makita yung mga ginagawa ng Panginoon, and then also to learn how to pray for them more sa kanilang mga pangangailangan at kalagayan doon sa Thailand. So, ipopost po natin yan dito sa church and also sa ating Facebook page. At nawa ay yun ay bigyan natin ng time to read and to pray for them do sa mga prayer concerns po nila. And also ating mga kamanggagawa, si Brother Lester sa La Union, and si Brother Joel Cristobal doon sa Cainta Rizal. And isa sa mga ministry nila Brother Joel Cristobal ay namumundok sila, inaabot nila ang mga dumagat, isa yun sa mga indigenous people groups sa Pilipinas. So, purihin ng Panginoon sa kanilang desire doon sa bagay po na yung natawa. If we can be, at minsan gumawa na tayo ng paraan na yung mga things na hindi natin kailangan, nagbakas-bakas ang mga kapatid sa church at pinadala natin doon. So, yun ho ay naging malaking blessing sa ministry po doon sa mga dumagat. Okay, so yun ho ang atin hong ilang mga updates, reminders. By the way, Friday, meron pa rin tayong time in the Word at 6 p.m. and also online prayer meeting at 7:10 p.m. At nawa magkasama-sama po tayo sa atin pong pulong panalangin through Facebook po. Okay, so yun po ang ating mga reminders, some prayer requests and updates patungkol po dito sa ating mga gawain and also mga kapatiran dito sa JCBC. Bago tayo magpatuloy sa atin hong pag-aaral, o bago tayo tumungo, sa ating pag-aaral, tayo po muna ay magbukas sa panalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay namamangha sa dakila mong biyaya. Tunay, kami ay iyong kinahabagan. Oo, kami ay iyong pinili bago pa itatagan sa libutan. Kami ay iyong minahal. Ikaw ang nagbigay. Ikaw ang gumawa para sa aming kaligtasan. Nagkaloob mo ang aming Panginoong Hesus Kristo. Anong kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. Salamat po. Dahil kay Kristo ay meron kaming kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kay Kristo ay kami nabihisan ng isang perpektong katwiran. Kay Kristo ay meron kaming buhay na walang hanggan at tunay na kaligtasan. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Panginoon, salamat din sapagkat hindi mo lamang kami iniligtas, kundi sa iyong kalooban kami ay inilakip mo sa
Isang katawan. Nandito ang manifestasyon sa mga lokal na iglesia. Salamat po sa mga kapatiran sa JCBC. Salamat po sa mga nakakasama namin, maging sa mga online na pag-aaral na kagaya nito. Nawa, O Diyos, ay gamitin mo. Una ay sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ikalawa ay sa ikalalago pa, ikababanal pa ng mga mananampalataya. Patuloy na pagsunod sa iyong kalooban. Ngayon din, O Diyos, patuloy na ikaliligtas ng mga hindi pa mananampalataya. O Panginoon, alam mo po ang mga pangangailangan. Ikaw rin ang nag-utos sa amin na ilagak sa iyo anumang mga kabigatan. Kaya po, Panginoon, we come to your throne through Christ at amin pong inilalapit sa iyo ang aming kapatid, Brother Dave Paule. Alam mo po, bawat kirot na kanyang pinagdadaanan, alam mo po, kahirapan, bigat, hindi lamang ng pisikal, kundi maging ng kaisipan, emosyonal. O Panginoon, ikaw po nawa ang magbigay sa kanya ng kapayapaan, dagdag na pananampalataya. At ganoon din, O Diyos, sa kanyang pisikal na pangangailangan, ikaw po nawa ang humawak sa kanya. Kung sino ng wisdom, mga provision sa pangangailangan. Ganoon din, O Diyos, salamat po. Salamat po sapagkat alam namin na ikaw ang may hawak sa kapatid namin ito. Lord, we also pray para po sa aming mga kamanggagawa sa iba't ibang mga lugar, si Lester Abelia sa La Union. Alam po namin na siya'y dumaan sa operasyon sa ulo. Nawa, O Diyos, ay ikaw patuloy na maghawak at nawa anumang mga bagay na kailangan pang gawin ay maging maayos lahat sa kanyang kalusugan. At nawa'y lalo maglapit to sa kanya sa iyo. At yun din, O Diyos, ang aming pong kamanggagawa na si Brother Joey Cristobal, ingatan mo po silang mag-asawa. Kanilang health, Panginoon, tulungan mo po. Maging ang mga ministeryo na kanilang ginagalawan, Panginoon, ikaw po nawa ang magpala at gamitin mo sila at ilayo mo sila sa anumang mga aksidente. Sila'y madalas na nagbabiyahe, O Diyos. Tulungan mo po, tingatan. At yun din, Panginoon, ang aming kamanggagawa sa Thailand, si Brother Cunard Aviva. Ingatan mo po siya sa kanyang buong pamilya. Yun din, Panginoon, ang heart's desire na magsimula ng gawain sa ibang distrito, sa siyudad ng Bangkok, O Diyos. Ikaw po nawa ang magpangyari nito sa ayon sa iyong kalooban. Sila, Panginoon, ng wisdom, protection. At yun din, Panginoon, alam namin na ikaw ang may hawak. Maging sa mga tao doon sa Thailand. Maawa ka po, O Diyos. Magligtas ka po. Magligtas ka po. At sa aming pag-aaral ngayong hapon, O Diyos, muli, kalooban mo, malinaw na kalooban mo. Kami ay lalo pang lumalim sa pagkaunawa sa iyong katotohanan. Yun din, O Diyos, naroon ang iyong paalala sa amin, hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. Nawa, ikaw patuloy na kumilos, humamon sa amin. Ikaw patuloy na magturo sa amin. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo ngayong gabi ito. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so tayo ho ay tumako sa atin hong pag-aaral ngayong gabing ito. Ayan, puntahan ko lang ho ang ating slides. Ayan. So we are, yun, wala ako. Okay. We are on Biblical Evangelism, lesson number 32. Tayo ho ay nagpapatuloy sa pag-aaral ho na ito. At I hope kung meron man hong mga malabo, meron mga bagay na meron kayong question, ay ini-encourage ko ho na please send those questions. Let me know at kung maaari, kung makakaya ho natin, ay ipaglilingkod po natin yung mga bagay po na yan. Or we may even take 1 or 2 na session natin sa Time in the Word to address those questions. Ano po? So muli ay ini-encourage po natin yan. Pero ang gagawin ho natin ngayon, ang ginawa nating approach, sapagkat sa tingin ko ho, meron na tayong mga bagong nakakasama. Medyo marami mga nadadagdag na nakakasama natin sa pag-aaral. So we will do a quick overview sa mga napag-aralan natin nakaraan. And then pupuntahan natin yung ating pinakapaksa ngayong gabing ito. At nawa, ito ho ay maging pagpapala ho sa atin. So medyo marami-rami. New Testament mandates of evangelism, ang pag-iebanghelyo, ang pagsusoul winning, ang pag-evangelize ay maliwanag na utos ng Panginoon sa record ni Matthew ng Great Commission, Matthew 28 verse 18 to 20.
ay sinabi doon na ang layunin, ang pangunahing misyon ng iglesia, ang pangunahing okupasyon ng iglesia sa relasyon nito sa mundo ay gawing mga disipulo ni Kristo. Ano ho? So, hindi gawing Baptist, hindi gawin na kaanib ng isang lokal na iglesia, kung hindi gawing tagasunod ni Kristo. Now, alam natin na ang lundo noon is teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and it is through the local church. Pero ang pinakalayunin ay to make them disciples. Yun yung ating binigyang diin. So, ang preoccupation ng church ay hindi world peace. Hindi rin naman global warming. Ang pinaka-preoccupation ng church is to go and make disciples of the Lord Jesus Christ. We also considered yung commission sa Luke chapter 24 verses 45 to 49. So basahin lang natin yung verse 46 hanggang 47. And this is to emphasize a point. And said unto them, that is Jesus saying unto them, thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. At ang binibigyan nating punto rito ay ang sa gawain ng pag-evangelize, ang pinaka binibigyang pansin ay yung content, yung mensahe. Ano ba ang mensahe? It is the suffering or the death of Christ and his resurrection. That is the gospel. And because of that truth, sapagkat sa katotohanan na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay, ano ito? Doon nakatungtong yung verse 47. Pwede nga yung mangaral ng repentance and remissions of sin. Ito ang tinutungtungan. Ano ho? So, ang pag-iebanghelyo ay nakatungtong sa katotohanan ng ebanghelyo, ng gospel. At walang iba yon kung hindi ang ating Panginoong Jesus at yung kanyang gawain o ginawa na para magligtas. So, the content of the message, it is based on the death and the resurrection of Christ, and the message of repentance and remission of sin is to be proclaimed to all nations. Hindi iba-iba ang mensahe, meron lang iisang mensahe, at sa mensaheng ito tatawagin ng mga tao na magsisi at manampalataya. Next, so how did we define evangelism? At if you remember, isa natin yung hinimay-himay natin itong definition na to, and we found it to be really a biblical working definition ng evangelism. So we define evangelism this way. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. So ang pag-iebanghelyo o pangangaral ng ebanghelyo, ang pagsusoul winning, if you want to use that modernized word, ay gawain ng Diyos na siyang gumagamit sa mga Kristiyano para ikomunika ang mabuting balita sa lalaki at babae o sa mga tao na mga makasalanan na may layunin na sila'y makumberte o maligtas, at ito ay iniutos ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ano ho? At isa sa mga pinag-aralan ho natin patungkol sa pag-evangelize ay isa sa mga ikukonsidera natin talaga ay yung spiritual na kalagayan ng ating mga kinakausap. Is yung spiritual na kalagayan nung let's use the word prospect, yung mga prospect natin na bahagian ng ebanghelyo, na i-evangelize. Ano ba ang kanilang spiritual na kalagayan? Malinaw, nakita natin sa Bible that they are totally or radically depraved. Ano ho? This is the doctrine of the total depravity of man. Na ang biblical witness ay hindi malabo na ang makasalanan, ang kanyang estado, o mga tagapakinig ng ebanghelyo, ang kanilang estado ay hindi nila gusto at hindi nila kaya na lumapit kay Kristo at manampalataya para maligtas. Ito ay malinaw, napakadaming talata, at hindi ito isang bagay na pwedeng ikompromiso kung hindi ito ang totoong kalagayan ng tao. Ayaw niya at hindi niya kaya. Ano ho? Wala tayong time para to go through all other
verses. You can go back sa mga nakaraang pag-aaral, pero let me just give one that is very clear. Ano ho? Sa John 6:65, ang sabi ng salita ng Panginoon, and He said, therefore said I unto you, that is Jesus, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. So gusto ko na diinan ngayon dyan, yung naka-highlight is no man can come unto me. So here is the universal statement, a general statement ng ating Panginoong Jesus na wala daw kahit isang tao na kayang lumapit sa Kanya. At yung ibig sabihin ni Jesus ng paglapit sa Kanya dito ay walang iba kung hindi ang pagsampalataya sa Kanya. Ang malinaw na sinabi ni Jesus, walang kaya. Pero hindi doon natapos ang sinabi ni Jesus, sapagkat ang sabi niya sa bandang dulo ng talata na yon, John 6:65, dito sa taas, ang sabi niya, no man can come to me, yes, except it were given unto him of my Father. Kung tinapos lang ni Jesus dun sa no man can come to me, there's no hope for evangelism dahil walang kaya. Anumang technique, anumang methods, anumang husay, anumang sigaw, walang lalapit sapagkat walang may kaya. Pero salamat sa Diyos, hindi dun tinapos ni Jesus sapagkat ang sabi niya, except it were given unto him of my Father. Kaya nga, dinagin natin dyan, man's cheap tricks and manipulative means are futile because of the sinner's condition. Walang magagawa yung cheap tricks. Walang magagawa yung manipulative means. Hindi ito kayang i-overcome yung totoong spiritual na kalagayan ng taong makasalanan. Ang tanging pag-asa natin sang-ayon kay Kristo, except it were given unto him of my Father. So we look to the Father, we look to God, not to our methods, not to our ability. Ano ho? Maaaring ikaw ay magaling na salesman, magaling ka mag-alok at madali mong naibebenta. And I'm just using that as an analogy, pero ang galing mong ipresenta ang ebanghelyo. Ano? Napaka-charismatic mong magsalita pagdating sa pangungumbinsi sa mga tao. Pero ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, hindi doon nakabase, hindi doon nakasalalay. Ito ay nakabase, nakasalalay sa Panginoon. A very, very great example is Acts 16 verse 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, that means she's a Jewish, heard us. At ang sabi ng salita ng Diyos, whose heart the Lord opened. Isa ito sa mga lagi kong dinidiinan. It is not the sinner opening the heart or his or her heart to the Lord. Yan yung madalas nating naririnig. Buksan mo ang iyong puso. No. Ang nagbubukas ng puso ng makasalanan ay ang Diyos. Sapagkat pag hinintay mo ang makasalanan, siya ang magbukas ng puso niya. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ayaw niya at hindi niya kaya. For the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spirit to discern. 1 Corinthians 2 verse 14. So again, ayaw at hindi kaya ng tao. Anong punto? It was not Paul's ability nor Lydia's receptivity, but God's activity that caused the sinner to believe. So hindi yung abilidad ni Pablo, hindi rin naman yung receptivity ni Lydia, but the activity of God, that God opening the heart, regenerating the person, ay yun yung nagdulot. Gaya nung sinabi nga ni Jesus, going back to the verse sa taas, except it were given to him of my Father. And again, yun yung storya ng bawat isa sa atin. It may be na sa ating karanasan, sa ating karanasan, nagdesisyon ako, tinanggap ko. Pero again, behind that, ang sinasabi ng Bible ay ito, paano mo nagawang magdesisyon? Paano mo nagawang tumanggap? Paano mo nagawang sumampalataya kay Kristo? Yes, ikaw talaga ang tumanggap. Ikaw talaga ang sumampalataya. Pero paano na nangyari yun? Kaya yung malinaw sa Bible na hindi natin kaya at hindi natin gusto. Merong Diyos na unang kumilos. Ang Diyos ang kumilos para tayo maligtas. And that is the hope na meron
ang bawat tagapaghayag ng ebanghelyo. Now we had an overview of some current practices ng evangelism, at isa sa pinakatalamak ay itong decisionism or decisional regeneration, which flip the whole thing around, na nakabase lahat, nakatungtong, nakasalalay sa desisyon ng tao. Ang decisional regeneration or decisionism ay isang paraan ng pag-soul winning or pag-evangelize na kung saan ina-assume o pinapalagay na ang kapanganakang muli o ang kapanganakang muli ay nakabase, nakatungtong, nakasalalay sa desisyon ng tao. Ina-assume nito o pinapalagay nito na ang tao sa kanyang sarili ay kaya, meron siyang kakayahan, at siya ang ultimate na deciding factor pagdating sa salvation. Kumbaga walang kayang gawin si Lord, 'di ba, na magdesisyon ng tao. So nakasanalay lahat sa desisyon ng tao. Yun ang pananaw nitong evangelistic approach na ito. Therefore, kung kumbinsido ka na gano'n ang kalagayan, you will need to go after the decisions of man. Kailangan mong habulin yung desisyon. Kailangan mo silang mapagdesisyon kahit anong gawin, basta dapat sila'y mapagdesisyon na tanggapin si Jesus. At yun yung alok. Kung tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso, kung yung iimbitahan sa iyong si Jesus sa iyong buhay, kung bubuksan mo ang pintuan ng iyong puso kay Kristo, kung susundin mo ang panalangin na ito at uulitin mo ito, susunod ka sa akin sa panalangin na ito, ay mabuborn again ka at maliligtas ka. That's one of the main traits ng decisional regeneration. Nakabase doon sa tao. Anong resulta nito? Well, ang resulta ho nito ay nagkakaroon ng change ng focus. Saan na ngayon nakafocus? Ang focus ay hindi na true conversion but ay mere outward profession. And I have seen this. Maraming mga churches, ganito ang kalagayan, na ang habol na sa evangelism ay mapagdesisyon ng tao. Ang habol na sa evangelism ay mapasunod sa panalangin ang tao. Ilang beses ko na ho na ikwento sa inyo yung personal kong karanasan patungkol sa personal kong na-witnessan. Nakita ko kung paano na ang isang soul winner sinusubukang ibahagi, mag-soul win, pero ang labo ng ebanghelyo, hindi na unawaan ng kanyang kausap. Pero hindi yun ang layunin. Ang layunin ay mapasunod sa panalangin. At nagawa niya, napasunod niya sa panalangin yung kanyang kausap. At nung naglalakad na kami palayo, sabi niya, wow, praise God, she got saved. She got saved. Malabo yung ebanghelyo. So again, because ang after ay yung ng outward profession. At itong ganitong kaparaanan ng evangelism is very susceptible, na mag-produce ng mga hindi tunay na profession. Hindi maaaring sumunod sa panalangin. And how many times nangyayari yun? Para lang tumigil ka, sige, tanggapin ko na. Gaano? Pero, again, it produces a lot of false converts. Next, clarification. Gusto ko lang linawin, We are not against prayer. I am not against prayer. But, and if a mode of prayer has become the power of God unto salvation, at tingin ko yung nangyari doon sa nakita ko mismo, di bali ng malabo ang ebanghelyo basta mapasunod kita sa prayer. Kung ang power na unto salvation is that prayer, or dinadagdag na ang sinner's prayer as a prerequisite para maligtas. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8 and 9, let him be accursed. That's a twisting of the gospel. Kaya nahandun ho yung malaking panganib, nahandun yung malaking malalim na concern. Pag hindi ho binantayan. I'm not saying na lahat ng papasunod sa panalangin ay hindi Kristiyano at nagpipilipit ng ebanghelyo,
No, 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 no. Merong mga gumagawa nito na tama pa rin ang approach pagdating sa evangelism. Nevertheless, naalalaman ko ho at nakita ko ho na merong mga churches, merong mga tao, ito ang kanilang approach sa evangelism. At nagpuproduce ito ng mga tao na nakatungtong ang kanilang assurance dahil one day sumunod sila sa isang panalangin. Bakit ka saved? Sabi, tinanggap ko kasi si Jesus. Anong ibig sabihin nun? Tinanggap ko si Jesus. Kinausap ako ng pastor. Tinanggap ko si Jesus. At ang madalas, ibig sabihin nila, sumunod ako dun sa panalangin. Kung ang kanilang pag-asa ng kaligtasan ay doon sa ginawa nilang pagsunod sa panalangin at hindi sa kanya na namatay at muling nabuhay, maaari nag-pray sila pero patungo sila sa kapwa. The power of God's salvation is not sinner's prayer. It is the gospel. Acts 15 verse 1, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. So narito may mga Judaizers ang tawag sa, they do not deny Christ. Sinasabi ng kailangan mo si Kristo, pero libang ikaw ay tuliin, hindi ka mali. So Christ plus circumcision. Christ plus keeping the law. Pag binasa niyo pa yun sa susunod ng first lang ng Acts 15. Pero sa marami sa mga churches ngayon, sa Opinion 15 verse 1, and certain men which came down from wherever taught the brethren and said, except ye pray the sinner's prayer after the manner of the old time religion, ye cannot be saved. Literally, naikwento nga ng madalas ng aking ama, naikukwento madalas ng aking ama yung kanya nakausap na dating deacon, ngayon ay pastor na sa ibang church. Nang sabi, pag hindi nag-pray, walang faith. Yung prayer ang nagiging after. Let's be very, very careful. Again, I'm not against prayer. Maging maliwanag po yun. Pero kung ito ay ipinapalit na sa ebanghelyo o idinadagdag sa ebanghelyo, that's an enemy of the gospel. That's a very dangerous situation. Next, iwanan, the message of evangelism. Galatians 1:8, kinote natin to kanina. At least a certain portion. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. So naroon yung faithfulness dapat sa mensahe. At nagbigay na ang, nagbigay ng, maalala yung eksaktong salita, nagbigay ng example ng, halimbawa, mangyari ito. Ayan, nagbigay ng circumstantial example si Apostol Pablo. Paano halimbawa kahit kami o ang isang anghel pa ang magpakita mula sa langit, pero mangaral sila ng ibang paraan ng kaligtasan, iba doon sa ipinangaral namin sa inyo, hayaan nyo silang matakwil. So yung we are the apostles, an angel from heaven is a miraculous supernatural appearance. At ang punto dito ito, the messenger and the manner, kahit napakamamirakulo pa, kumulog at may narinig kang boses mula sa langit. Kahit napakamamirakulo pa ng paraan ng delivery, ito ay walang halaga, please listen, kumpara. Okay? Kaya sinasabing walang halaga in itself. Actually, pinag-aralan natin may halaga yung manner of delivery. At patuloy natin pinag-aaralan yan. At yun yung isa sa mga punto ng ating pag-aaral ngayon. Nevertheless, pero kumpara sa mensahe, ito ay walang halaga. That means, siya man ang pinakamahusay na theologian at pinakamahusay na orador sa paraan ng pagde-deliver at napaka-kumbinsi at milyon-milyon ang nakukumbinsi. Pero kung mali ang mensahe, walang kaligtasan. So, ang priority, number 1, is the message. Kailangan tama. Walang iba ito kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, the person and the work of our Lord Jesus Christ. Sino ba siya at ano ba ang kanyang ginawa? At ito ay pwede nating isummarize sa panawagan o sa sinabi ni Pablo sa Acts 20:21, testifying both to the Jews and also to the Greeks repentance toward God and faith
toward our Lord Jesus Christ. So tinatawag ang mga tao magsisi mula sa kanilang mga kasalanan and manampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. And that is to the gospel. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sabi nila sa Philippian jailer. So how do we do evangelism? Kung naalala nyo ho, we had the objective approach at napakatalas nating binigyang review itong yung objective approach. Pero again, tingnan natin ito. The soul winner's main objective is to communicate the gospel clearly and then urge the unbeliever to respond accordingly to the truth that is presented unto them. Ano? Ang soul winner's objective ay ano? Makomunika ang ebanghelyo ng malinaw at hamunin, tawagin ang makasalanan na magsisi or tumugon ng sang-ayon o nakasang-ayon sa katotohanan na inihayag sa kanila. Ano? Yun yung gawain ng evangelism. Maikomunika ng malinaw ang ebanghelyo at kagaya ng ating sinabi, ang pagko-communicate ng malinaw ng ebanghelyo sa isang 7 years old ay maaaring may kakaibahan sa pagko-communicate ng malinaw ng ebanghelyo sa isang 70 years old. Pero either way, ang kausap naman ay 7 or 70 years old or 17 years old, ay ang layunin mo ay maikomunika ng malinaw ang ebanghelyo. At pag nagawa mo yon, naikomunika mo ng malinaw ang ebanghelyo at naibigay ang hamon, ang panawagan na sila'y magsisi at manampalataya kay Kristo, ang sabi ng salita ng Panginoon, anong gagawin natin pagkatapos? Magtiwala tayo sa Diyos. Siya ang maaaring kumilos at siya ang maaaring gumamit doon sa kanyang ebanghelyo upang tawagin ng taong yun at manampalataya kay Kristo, upang buksan ang kanyang puso, upang siya ay makakilala sa ating Panginoong Kristo. Again, that verse na many times nating inuulit-ulit, ang sabi ni Pablo, I planted, Apollos watered, but it is God that giveth the increase. Mahalaga, there is an essential part or place for the actual efforts of the believer in pursuing God's work in evangelism. Ano? Yes, merong nakatingin tayo sa Diyos o maasa tayo sa Diyos, pero huwag nating kakalimutan, merong essential place, may mahalagang lugar ang manner ng pagde-deliver ng mensahe. So tingnan natin, communication, and that is our part. We communicate, yun yung gawain natin. Itinatawid natin yung mensahe ng kaligtasan, dinadala natin sa iba. Communication is part of the essential definition of evangelism. Sabi nga sa Acts 14 verse 1, and it came to pass in Iconium that they went both together into the synagogue of the Jews and so spake or spoke in such a way. Ano? So binigyang pansin yung manner. So may halaga kung paano ipinresenta ang ebanghelyo. They spake in such a way that a great multitude, both of the Jews and also of the Greeks, believed. So again, ang punto dito, the manner of communication was calculated under God's blessing to produce faith. So hindi yung approach ni Apostol Pablo, basta sasabihin ko lang sa bahala ng si Lord. No. Handoon yung pagsusumikap, handoon yung let me use the word, pag-aaral kung paano ipepresenta na mas malinaw, paghahanda, kung paano ipepresenta, ipapaliwanag, kung makakakumbinse sa mga tao. So, hindi nineglect yung mga bagay na yun while trusting in the sovereignty of God na ang Diyos ang magliligtas. So, they so spake. At yun yung ating trabaho bilang tagapaghayag, tagapagdala ng ebanghelyo. The primary goal is what? The understanding of the gospel message. At meron tayong obligasyon bilang mga tagapaghatid ng ebanghelyo na ang ebanghelyo na ating ihatid ay maunawaan ng ating mga makakausap. Sa Acts 17 verse 2.
And Paul, as his manner was, went in unto them 3 Sabbath days. Anong ginawa ni Paul? He reasoned with them out of Scripture. Anong ginawa niya? He opened and alleged. Ano ho? Kanyang pinrove, he explained, yun, the word open meaning to explain, and then alleging meaning proving. He explained and proved that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. So that's the comment ni Luke sa bandang dulo. Nevertheless, makita natin yung effort ni Apostol Pablo. Hindi niya basta, okay, ito, sige, bahala na si Lord. No? Handun yung effort niya na patunayan, mangumbinsi, ipaliwanag, ipakita sa mga tao, ipaunawa, that's what I mean, sa mga tao, itong katotohanan patungkol kay Kristo. So mahalaga na bigyan natin ng pansin yung paraan o yung metodolohiya ng ating paghahayag ng ebanghelyo. At taking cue mula dito sa ginawa ni Pablo na ito, anumang methods ng evangelism na ating gagamitin ay dapat ito ay nakatutok na ma-secure ang understanding ng gospel to the maximum. Maunawaan, yun ang layunin. Hindi ma-trigger yung emosyon. Minsan may mga evangelists, ang layunin nila mapaiyak ang mga tao, mapatawa ang mga tao. Again, may lugar ang mga bagay na yun. Nevertheless, ang pangunahing layunin natin ay maunawaan nila, sapagkat kung hindi nila maunawaan, hindi nila masasampalatayanan. And ito ang gusto kong idiin sa lahat ng ito, at doon tayo papasok sa ating pinaka-lesson. It often takes more than 5 minutes. Madalas, para ipaunawa ang ebanghelyo, madalas kailangan ng higit sa 5 minuto. Pero Paul, ano itong 5 minutes? Kasi nauso sa maraming mga churches, 5 minutes soul winning. Pabilisan, padamihan. Again, ang isang hamon, ganun ba ang makikita natin sa Bagong Tipan? Tingnan natin ang Bagong Tipan sa gawain ng mga Kristiyano noon, sa gawain ng mga apostol, paano nila ginawa ang pag-iebanghelyo. So, tingnan ho natin. Case for Bible study method of evangelism. Hindi ito sikat, madalang ang mga churches na gumagawa nito. Ang madalas na approach is, ang tawag nga na iba, run and gun, 5 minutes, blitzkrieg, soul winning, gulatan, soul winning. Yun, yung madalas na approach. Pero I will make a case from the Bible na ito ang isa sa pinakamaganda. Please listen, hindi ito lamang, pero itong isang makikita nating example at magandang paraan kung paano ang ebanghelyo ay maihahayag at mauunawaan ng ating mga kinakausap. Okay? So tingnan ho natin sa Acts 17:17. Nakita natin sa verse 2, ano ho? Pero babalikan natin, nakita natin sa verse 2 si Pablo 3 Sabbaths ay he reasoned from out of Scripture, he opened and alleged, he explained and he proved. Pagdating sa verse 17, ang sabi ng salita niya, therefore dispute he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him. So nahandoon yung daily, at yung word na dispute dito sa King James, baka mamaya maisip, disputes, parang nakikipagtalo, nakikipag-away si Pablo. No. Ibig sabihin ng dispute is to discourse or to argue, to reason. Hindi lang basta argue for the sake of arguing, kung hindi nagbibigay rason, nagbibigay ng mga arguments. Nilalatag niya yung mga rason, bakit, pinapaliwanag niya. Yun yung ibig sabihin po nito. And ito, Paul, daily, ginagawa ito ni Pablo sa Acts 18 verse 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks.
So nakikita ho natin, he went to the synagogue every Sabbath. Bakit Sabbath? Dahil Sabbath, nagtitipon ng mga Hudyo sa synagogue. And he goes there at he reasoned with them every Sabbath. Now, ang tingin ko, ganong katagal tong every Sabbath na to, hindi ho sinabi sa atin. Pero tingin ko ho, higit ito dun sa 3 Sabbath sa Acts chapter, sa 3 Sabbath sa sinabi sa Acts 17 verse 2. Pero sinabi dito, every Sabbath. So, bawat Sabado, nandun si Pablo, he reasoned with the people. At ano nangyari? He persuaded na nakumbinsi siya ng mga Hudyo at mga Griego. And again, as we have said before, handun yung effort to persuade, pero alam natin, kaya sumampalataya ang mga taong yun because it is God who moved in their hearts. So nahandoon yung responsibility ng evangelist at nahandoon yung sovereignty ng Panginoon pagdating sa salvation. So there was a regularity of occasion sought to present the gospel. Nandoon, makikita natin, nandoon yung kung hindi man araw-araw, every week, every Saturday, doon ang pagsusumikap ay hindi 5 minutes lang kausapin kita. No, ang makikita natin dito na approach ng mga apostol, ang approach ni Apostol Pablo ay it takes time. It takes time. Yes, Lord willing, sa Friday, titinan ho natin, may mga pagkakataon talaga na 1 minute mo lang makakausap ang tao. Meron. Pero ito ho ang atin ngang sinasabi. Ano dapat ang goal natin? Ano dapat ang layunin? As quick and as short as possible? Or, as I've said, I'm making a case, biblical case of the Bible study approach ng evangelism. So, tuloy ho natin. Acts 19 verse 8, and he went into the synagogue and spake boldly for a space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. So, again, dito, 3 months nagkaroon ng every Saturday Bible study. So, that is 4 times 3. That's a 12 series sermon. 12 series Bible study ni Apostol Pablo. He went to the synagogue and spake boldly. He presented to them the gospel for the space of 3 months. Anong punto? The normal activity of evangelism in the New Testament is not a one-time 5-minute conversation, but a regular presentation and delineation of the truths of the gospel aimed at the understanding of the audience. Ito yung makikita nating normal na aktibidad, particularly ni Pablo, ng mga mananampalataya sa bagong tipan. Ang kanilang layunin ay hindi yung one-time 5-minute and that settles it. Kung hindi, ang layunin ay kung hanggat maaari makapag-establish ng regular na panahon na kung saan mai-delineate or mai-explain, mai-expound, mai-papaliwanag, mapapatunayan, maipapaunawa ang mga katotohanan ng ebanghelyo at ang layunin nito, ang puntirya nito ay maunawaan ng mga nakikinig. Yun ho yung makikita natin na normal na aktibidad, regular na aktibidad, particularly ni Pablo, which is a good example, I think, patungkol sa paghahayag ng ebanghelyo. Ano po? Acts 19:8, and he went, yun na nga, for the space of 3 months. And then yung konsepto ay ito. Tingnan natin, sa bandang baba. Systematic teaching by lessons of the biblical gospel in which the Christian leads the hearer or hearers in a more or less informal setting and where a friendly atmosphere prevail. Nandito yung konsepto noong yung Bible study method ng evangelism. Ito yung sistematikong pagtuturo, may mga lesson at pinapaliwanag, tinuturo ng Kristiyano ang ebanghelyo at ang atmosphere nito is more or less informal setting. Mamaya ayoko mag-get ahead sa ating lesson. Pero mauupo at nandoon in a friendly atmosphere, in a friendly setting, walang pressure. Naalala ko may pagkakataon.
Ate, pwede ko ho ba kayong sharean lang ng salita ng Diyos? Naglalabas si ate. Sige na, ate, 5 minutes lang. 5 minutes lang. Eh, ako ho, never ko nagawa yung 5 minutes. At least 15 minutes. Oh, ate, tanggapin niyo ba si Kristo? Oh, sige, sige, tanggapin ko. It's not a friendly it was not a friendly atmosphere. It was not a good atmosphere para sa gospel. Pero yun yung makikita natin, yung merong sistematiko na ipinapaliwanag, tinuturo, dinadala, pinapaunawa ang ebanghelyo sa mga taong nakakausap. Again, sana ho huwag niyo misunderstand si Brother Paul. Hindi ko sinasabing ito lang ang paraan. Ang pinupunto natin, kung meron tayong gagawing layunin or i-aim sa gawain ng pag-iebanghelyo, ito ang isang maganda na atin hong puntiryahin. Makapag-establish ng isang kalagayan na kung saan mauupo at merong friendly atmosphere na maituturo, maipapaliwanag ang ebanghelyo. So it's a more informal and friendlier atmosphere than a church assembly. Sapagkat sa church assembly, minsan stiff ang mga tao, parang masyado silang observant. Anong gagawin dito? Ibang layo na nila? Gusto ba nila ako maging miyembro? Gusto ba nila makuha yung pera ko? Parang may ganun. Pero sa Bible study, friendly Bible study, it's a good atmosphere. Some advantages. So, tingnan lang natin some advantages. Number one, we can come in close contact with the people we are teaching to. Better way to know their spiritual conditions, problems, and struggles. Naalala niyo ho, isa sa mga binigyan natin pansin, we need to consider their spiritual status. Ano malalaman ang spiritual estado ng kausap natin sa loob ng 5 minuto? Kung meron ka lang 5 minuto, tapos na. Pero in a Bible study setting, kayong maupo, medyo mas makilala, meron ba silang mga spiritual na kalagayan, baka mamaya atheist yung kausap, o baka mamaya may mga question siya, may mga struggle siya, and again, those could be noises. Well, naunahan ko na. Ang sabi, we will be able to tactfully deal with the noise or noises that is hindering the proper understanding of the gospel. At kagaya ng sinabi natin, pinag-aralan natin, ang daming pwedeng maging ingay para hindi marinig yung katotohanan ng ebanghelyo. Kagaya na i-share ko sa inyong karanasan ko, sinabi ko sa babae, kailangan nyo pong tanggapin si Kristo, pero merong noise, yung kanilang tradisyon. At tinanggap ko na, matagal na. So tuwing sasabihin ko tanggapin mo si Kristo, yung noise na yon, yung kanilang tradisyon na kanyang kinalakihan, yun yung nasa isip niya. So hindi makatawid yung ibig kong sabihin na tanggapin niya si Kristo. But in a Bible study setting, pwedeng i-deal yun in a friendly and tactfully way. Magalang, maayos, mapagmahal na paraan, pwedeng tignan, pwedeng i-deal ang mga anumang mga noises na maaaring humahadlang sa tamang pagkaunawa ng ebanghelyo. Let me just a very simple example. Sabihin mo, manampalataya ka kay Jesus. Titingnan ka ng Katoliko bilang weirdo. Sumasampalataya naman ako kay Jesus. So, kailangan nyo ipaliwanag sa kanila. Well, kailangan mong kilalanin na si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay at siya ang tagapagligtas. Sasabihin sa'yo, hindi man ako disagree. Again, ang punto lang is, it takes more time. Usually it takes more time para mapag-aralan na ipaliwanag ang mga bagay po na ito. That's why Apostle Paul, 3 Sabbaths, 3 months, every Saturday, daily, nahandoon yung pagpaliwanag niya, pagpresenta niya ng ebanghelyo patungkol kay Kristo. Then lastly, sa baba, we will have the opportunity to know and deal with possible questions that the prospects have. Maaaring may mga tanong, maaaring merong malabo, maaaring merong talagang mga hindi nila maunawaan kapag sinabi natin.
At kailangan ma-deal yun para maunawaan nila ng mas maayos o malinaw ang ebanghelyo. Ano ibig sabihin ng tanggapin si Kristo? Ano ibig sabihin ng sampalatayanan ng ebanghelyo? Kailangan po maipaliwanag. May maraming pagkakataon, madalas may mga pagkakataon na ito ay kailangang ipaliwanag. Number next, why? Ano ang lamang nitong ganitong Bible study method? Ano ho? Again, I'm making a case. And then next Friday, Lord with this coming Friday, Lord with ito naman natin yung kabila. Yes, may mga cases na hindi magagawa ito. Number one, system in understanding gospel truth. May sistema, may pangangailangan talaga maipaliwanag ng mga bagay para maunawaan ang katotohanan ng ebanghelyo. Core issues of the gospel can only be understood in connection with the truths, with other truths, yung mga core issues patungkol sa iba. Bakit mo kailangan maligtas? Bakit mo kailangan sampalatayan si Kristo? Ano ba itong ebanghelyo? Bakit namatay si Jesus sa krus? Mga halimbawa nilang, yung issue ng law, yung demand ng law, yung grace. Bakit by grace? Bakit hindi by works? Next, it often requires multiple discussions to be presented clearly. Madalas, it requires multiple discussions. Again, I'm not saying na lagi may mga pagkakataon na talagang minsan lang makausap at sa biyaya ng Panginoon sila ay ligtas. Pero again, ang challenge ay anong makikita sa Bible? Kahit sa Bible is hindi one time, 5 minutes, 30 minutes. Hindi doon yung regularity hanggat maaari. Punto, the gospel is better understood where the opportunity to present it systematically is present. Mas malaki ang tsansa, mas humanly speaking, again, yung responsibility natin, mas may papaliwanag, mas magiging klaro ang ebanghelyo kung ito ay sistematikong maipapaliwanag, and it takes time. Acts 17 verse 2 and 3, as we have said, Paul, for 3 Sabbaths, he reasoned, he explained, he proved. It takes time. Bandang baba, again, nandun yung point. Yung run and gun soul winning style, 5 minutes evangelism style should not be the norm but the exemption. That's basically one of my arguments. At gusto kong ipaunawa talaga. It should not be the norm but an exemption. Yes, may mga pagkakataon na hindi makakapag-establish. One time mo lang, nakatabi mo sa jeep. Paano ko mag-establish ng Bible study doon sa loob ng jeep? Maaari. 5 minutes lang meron ka para ipresenta ang ebanghelyo. May God give you wisdom and courage. Pray ng Panginoon if you do. But, ano yung ating kailangang habulin o kumbaga sa pana, ano yung kailangang sipatin? Believers must seek to establish a regular and systematic opportunities to present the gospel. At tingin ko ito yung magiging epektibo, lalo na sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga katrabaho, sa eskwelahan, sa ating mga kabarkada o kaibigan. Kagaya nung na-advise ko nga sa isang kapatid natin sa Panginoon, minsan mas ma-appreciate nila at maaaring maging mas effective na, sabi mo sa mga kaibigan mo, wala akong gusto i-share. Pwede ba? Merong isang napakahalagang bagay sa puso ko at dahil mahal ko kayo bilang aking mga kaibigan, gusto ko lang i-share sa inyo. Okay lang ba magkaroon tayo ng Bible study once a week? Kahit 30 minutes lang o kahit 1 hour, kahit libre ko fishball o kaya lugaw. Again, yung na hindi sila para bang laging pinipilipit yung kamay, na laging dinadala sa spiritual yung usapan. Kung hindi mag-i-establish talaga ng panahon na, okay, pag-iusapan natin ng ilang spiritual na bagay. At alam nila, pupunta sila doon sa lugar na yon at panahon na yon na mag-uusapan ng spiritual na bagay. It helps. Therefore, because of this advantages and yung kalagayan, yung katotohanan ng ebanghelyo at yung katotohanan ng kalagayan ng ating mga kausap. Therefore, Bible study materials dahil yung Bible study approach ang pinakamaganda. Bible study materials must be available where the system of gospel lessons are intelligible and communicable.
At ito ay mangangailangan ng time and resources to equip believers. At isa ho sa heart's desire ko, nag-iipon-ipon tayo ng mga materials. Isang gumagawa ng mga lessons kung paano. At before the pandemic, isa na ho ito sa mga meron tayo ilang mga kapatiran. Kinakausap ko na, pinagpe-pray na natin na sana masimulan na magkaroon ng mga Bible study sa bahay. Kahit ng mga babae, sa kapwa babae. Oh, minsan sa isang compound, aalis lahat ng mga lalaking tatrabaho sila, may iwan ng mga nanay sa bahay. Anong pwedeng gawin? You can do a home Bible study with the ladies and to share the gospel to them. Pwede po yun. And yes, alam ko ho, kailangan ng materials. Isa sa mga struggles natin ay mag-produce ng materials, lalo na ng mga Tagalog materials na mas mauunawaan, mas magiging madaling sundan. So, please pray. And kung meron tayong mga kapatiran na gifted sa translation, gifted sa bagay na ito, ay nawa ay tayo magpagamit sa Panginoon. So makikita natin, sabi ko nga ho sa inyo, hindi lang ako tagapagturo, kung hindi pare-pareho tayo natututo, and I'm reminded of this great need habang ginagawa ko itong lesson na ito, ay talagang nakukulang ako dito. Not just to teach them how to win souls, but to equip, bigyan ng resources. Kailangan ho natin mag-invest sa bagay na ito. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon at patuloy na magsumipag sa ganito. So let me just hurry up. Sabi sa susunod, gross biblical ignorance of present generation. Ang mga tao sa natin ngayon, ignorante sa maraming bagay patungkol sa Bible. And to assume na ang message ng gospel ay can be communicated at once in 5 minutes overestimates this generation's grasp of spiritual truths. Yung pagiging ignorante sa mga spiritual na bagay ng marami sa natin ngayon ay gugulatin mo sila ng 5 minutong presentasyon ng ebanghelyo. Masyado nating hindi kinukonsidera yung kanilang kalagayan. We must consider their familiarity or the lack thereof about spiritual truths that relates to the gospel truth. Again, hindi natin discount or kine-question ang kapangyarihan ng banal na spirito na pwedeng kumilos ang Panginoon at siyang magbigay ng liwanag to overturn ang lahat ng mga kakulangan na yun. Yes, pwede at ginagawa yun ng Diyos. Purihin ang Panginoon. My own personal salvation testimony. Bata lang ako doon, 12 anyos. Unawaan ko ito, ako'y makasalanan at si Jesus ay tagapagligtas. Yun yung pinakamaliwanag sa isip ko noon. At alam ko, ako'y naligtas. Pwedeng i-overturn ng Panginoon, pwedeng i-overcome ng Panginoon yung mga pagkukulang niya. Pero it does not negate our responsibility na layunin at sikapin, na ipresenta ng maliwanag ang Ebanghelyo. Note, sa Galatians 4 verse 19, sabi ni Pablo, "My little children of whom I travail, labor pain," ibig sabihin ng travail is labor pains, "in birth again until Christ be formed in you." Apostle Paul travailed, parang manganganak. Alala ko si Mrs. ko mga halos 12 oras nag-labor and then nauwi sa CS. Nevertheless, yung labor, hindi ito yung one time, big time, very fast, Mr. Quickie type na again, hindi limitado ang Panginoon. Pwede siya magligtas ng mabilis na ganun. Pero yung makikita natin sa Bible takes labor, time. Discipling approach in Christian teaching. Anong konsepto na ito? A teaching approach that builds on the relationship of the teacher and the learner. Ito ang katotohanan. The Christian gospel is transmitted both through learning and hearing, but also in the seeing of life. Makita yung buhay. Sabi nga ni Pedro sa asawang mananampalataya, "Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives." And itong Bible study setting ay maaaring magbigay ng panahon, pagkakataon para makita, maobserbahan din kung paano nakikipag-deal sa tao, paano namumuhay, mas makilala, hindi lang mas makilala ng soul winner ang kausap niya, kundi yung kausap niya, mas makilala rin yung tagapagturo. Importante, the soul winner must not begin and end his dealings in his lessons or presentation of the gospel
information. Hindi lang siya doon sa, okay, ito na yung lesson, bigay ko lang sa inyo. No, no. There must be a relation building to bear one's life upon his hearers. Again, ang ating witness sa gospel ay hindi lamang yung impormasyon na ating sinasabi. Mahalaga yon. Nandun yung bulk ng ating binibigyang pansin. Pero sa ngayon sa Bible, kasama yung paraan ng ating pamumuhay. And yung Bible study method caters more. Magbibigay ng mas malaking opportunity para magkaroon ng pagkakilala yung evangelist o yung nagbabahagi ng ebanghelyo, and then also yung prospect. Mas makita, mas makilala yung buhay. Sorry ho, medyo nag-overtime tayo ngayon, pero I hope na nakatulong. And again, kung meron mga questions or objections or malabo, let me know. You can directly message me at Lord willing, i-deal po natin yan. Sana po ay patuloy tayong magsumikap sa paano mang paraan, ano man ang saan man tayo tinawag ng Panginoon, sa pamamagitan ng ating buhay at ng ating mga salita, ay maihayag natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo po ay dumako sa Panginoon sa ating pong closing prayer. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa mga paalala mong ito. Ako po bilang pastor ay humihingi ng tawad sa aking pagkukulang sa maraming mga bagay sa amin pong napapaad, sa iyong pinaalala sa amin to equip your people sa mga gawain na ito. O tulungan mo nawa kami, Panginoon. Kami ng wisdom, kami ng kayahan, kami ng courage. Nawa, O Diyos, di lamang ang iyong mga tagapagturo, kundi ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng kaisipan, trabaho ng bawat isa, misyon ng bawat isa, ay ihayag ang ebanghelyo. Kagaya ng aming napag-aralan ngayong gabi, isa sa mga napaka-epektibo ay ang Bible study method. Tulungan mo nawa po, Panginoon, maging sa mga mananampalataya, kumilos ka. Pinapakita nito ang pangangailangan na lalo pang lumalim, lalo pang magpagamit, lalo pang maging masipag sa mga kabanalan, sa mga pag-aaral, upang maging instrumento mo sa paghahayag patuloy ng iyong ebanghelyo. Salamat po, O Diyos. Nawa, ano man ang aming gagawin, ay patuloy naming magawa sa purihan ng iyong pangalan. Ang aming mga buhay ay patuloy na maging patotoo rin ng ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat po na kami yung kinahabagan. Salamat po na kami ay yung liligtas. Kami ay gamitin mo sa ikaliligtas ng iba pa. Amin din pong niadalangin sa iyo ang bansa na patuloy na humaharap sa pandemya. Ito po nawa ang patuloy na tumabay sa aming presidente, maging sa mga kasama niya sa pamumuno. At ito po rin ang humawak maging sa mga healthcare workers. And also, Lord, ito rin po, Panginoon, ang patuloy na kumilos upang dumating na ang panahon ng iyong mga anak ay makipagtipon-tipon ng walang pangamba, walang panganib, at muli para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang. Salamat po. Lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, muli ho, maraming salamat. Sana ho ay sa mga susunod nating pag-aaral ay muli tayo magkasama-sama. And Lord willing, this coming Friday po yon ng 6 p.m. God bless. Ingat po tayong lagi. Patuloy tayo magpagamit sa Diyos upang makapaghatid ng ebanghelyo sa iba. Good night po.